ng komite ang gobyerno para resolbahin ang bahagyang pagkadiskaril ng Metro Manila Subway dahil sa problema sa right-of-way. Ang mga istasyon naman ng North-South Commuter Railway sa pagitan ng Valenzuela at Bulacan pinagdugtong na pero kailan magiging operational? Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa pagkabit ng mga konkretong bahaging ito, napagdugtong ngayong araw ang bahagi ng mga estasyon ng West Valenzuela, May Kawayan, Marilao at Bocaue, pati na ang Malanday Depot, sa mga estasyon ng Balagtas, Giginto at Malolos, bilang bahagi ng Phase 1 ng North-South Commuter Railway Project. Sinaksihan yan ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasama si Japanese Ambassador Endo Kazuya. Pemirsa, bahasa Indonesia akhirnya berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi atau official language dalam Konferensi Umum UNESCO. Sidang Umum ke-42 UNESCO di Paris pada Senin kemarin telah menetapkan secara aklamasi pengakuan atas bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang dapat digunakan dalam Sidang Umum UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Umum, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bersama 6 bahasa resmi PBB seperti bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia, serta 4 bahasa negara anggota UNESCO lainnya seperti bahasa Hindi, Italia, dan Portugis. Melalui penetapan ini, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang serta dokumen-dokumen sidang umum UNESCO juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ng komite ang gobyerno para resolbahin ang bahagyang pagkadiskaril ng Metro Manila Subway dahil sa problema sa right-of-way. Ang mga istasyon naman ng North-South Commuter Railway sa pagitan ng Valenzuela at Bulacan pinagdugtong na pero kailan magiging operational? Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa pagkabit ng mga konkretong bahaging ito, napagdugtong ngayong araw ang bahagi ng mga estasyon ng West Valenzuela, May Kawayan, Marilao at Bocaue, pati na ang Malanday Depot, sa mga estasyon ng Balagtas, Giginto at Malolos, bilang bahagi ng Phase 1 ng North-South Commuter Railway Project. Sinaksihan yan ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasama si Japanese Ambassador Endo Kazuya. Pemirsa, bahasa Indonesia akhirnya berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi atau official language dalam Konferensi Umum UNESCO.